Atong Ang nagbigay ng 1,000,000 piso sa PNP at nagbabala sa mga missing sa bungero bago pa maglaho ang mga ito. Pero may twist ang kwento dahil bagamat inamin ni Atong Ang ang mga bagay na ito, ay ito rin mismo ang nagsisilbing pinakamatibay niyang dahilan upang patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga missing sa bungero. Paano nangyari ito? Halika at sabay-sabay nating alamin kung bakit nagiging napakatibay ng mga alibay ni Ang sa kasong ito kahit na di umano ay nag-iwan ito ng banta bago pa maglaho ang mga sabungero. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Naka-report na kayo lahat yan, iniimbestigahan na kayo ng CIDG. Makikita nyo, napareho nito mga manyonyopi na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, huwag na kayo papasok sa teritoryo namin. Ito ang videong inilabas ni Atong Ang bago mawala ang mga sabungero kung saan dito ay isiniwalat ni Ang mga pandaraya at panghahak na ginagawa ng mga di umano ay master agent ng online sabong kung saan ay nagbabala pa si Ang sa mga gumagawa nito. Pero kung mapapansin natin sa kabila ng kanyang babala na itinuturing ng ilan na isang pagbabanta, ay sinasabi rin niya na nai-report niya na ito at iniimbestigahan na ng CIDG. Naka-report na kayo lahat yan, iniimbestigahan na kayo ng CIDG. Makikita nyo, napareho nito mga manyonyopi na to. Sa madaling sabi, kung ito ay inireport ni Atong Ang sa CIDG, ay maaaring hindi ito maituturing na banta. Bagkus mas maituturing lamang ito bilang babala dahil ang pakikipag-ugnayan ni Ang sa mga otoridad at pagsasapubliko ng babalang ito ay nangangahulugan lamang na wala siyang plano na ipapatay ang mga ito dahil ang isang tunay na kriminal ay tiyak na hindi na isasapubliko ang mga babalang ito, lalong-lalo na at nasa radar na ito ng kapulisan dahil sa pakikipag-ugnayan ni Ang sa CIDG upang papanagutin ang mga ito. Kaya naman ang malaking katanungan ngayon dito ay bakit biglang nawala ang mga sabungero matapos ilabas ni Ang nasabing video. At kung pagbabasihan natin ang depensa ni Ang, ay sinasabi nitong may malalaking tao ang nais siyang patalsikin sa kanyang posisyon upang masolo nila ang kanyang negosyo. Kung titignan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila. Kasi 90% sa income ng sabong sa operation, 90 to 95 kami yun. Isang pahayag na nagbibigay katwiran kung bakit ninanais ni Atong Ang na makipagtulungan sa mga otoridad para mahuli ang mga gumagawa ng pandaraya at panghahak na ito dahil sa paraang ito ay magagamit ito ng mga otoridad upang legal na mahuli ang mastermind sa panghahak sa gambling site ng eSabong kung saan ang panghahak na ito ay halos imposibleng gawin ng mga simpleng sabungero dahil kung sila-sila lamang ang gumagawa ng mga clone sites na ito ay tiyak na milyon-milyon na ang kanilang kinikita sa mga cloning sites na ito. Subalit base sa ATM ng isang missing sabungero ay halos nasa 30K lang ang na-withdraw ng suspect ilang araw matapos ang pagkawala nito. Isang indikasyon na may malaking tao pa ang tunay na nakikinabang sa mga cloning sites na ito at ito ay tiyak na malaking tao rin at maimpluwensya gaya ni Ang at hindi ang mga simpleng missing sabungero. Kaya't sa madaling salita, ang ilan sa mga missing sabungero ay maaaring mga tauhan lamang ng isang maimpluwensyang taong tinutukoy ni Ang na nais pabagsakin ang kanyang negosyo at dahil sa pagsisiwalat ni Ang sa videong ito ay maaaring ang mastermind ng mga pandaraya sa eSabong ang naalarma sa bagay na ito kung kaya't sa araw din na iyon ay napakadali lamang nitong naipadukot ang mga agent sa bungero upang tuluyan ng patahimikin ang mga ito dahil kung mahuhuli sila ng otoridad ay tiyak magkakaroon ng ebidensya si Ang upang mahuli ang mastermind na sinasabi niyang nais pabagsakin ang kanyang negosyo. Kaya't sa madaling salita, ang mga missing sabungero ay posibleng naging sakripisyo lang ng sindikato upang mapagtakpan kung sino man ang tunay na utak ng mga pandarayang ito dahil ang mga pandarayang ito ay tiyak na hindi maiisip ng mga ordinaryong missing sabungero kung walang magbibigay ng proteksyon sa kanila na malaki at maimpluwensyang tao. At para kay Atong Ang ay tiyak na mas nanaisin nitong mahuli ang ugat ng mga pandarayang ito
kaysa ipahamak ang kanyang sarili sa pagpapapatay sa napakaraming sabungero na siya pa mismo ang naglahad ng babala sa publiko. Bukod pa riyan ay inamin rin ni Ang na nagbigay siya ng 1 milyong pisong donasyon sa kapulisan dahil sa kahilingan ng mga ito. Binigyan ko 1 milyon. Binigyan ko 1 milyon. Kasi ang PD ngayon, pati nakukulong, pati sa drugs, pinipilit niya yung mga pulis na may kasalanan na hindi naman totoo. Nalungkot umano ang opisyal na iba raw pala ang pagkakaintindi ni Atong Ang sa paghingi nila ng donasyon. Subalit para kay Ang, ito ay maliit na bagay lamang na itinuturing niyang pakikisama para sa imbestigasyon ng pulisya dahil nais niyang mahuli ang mga tinutukoy niyang nasa likod ng sindikatong nais magpabagsak sa kanya. Subalit ikinagulat na lamang umano ni Ang kung bakit umano halos nasa isang nasasakupan lamang nito. Halos nagmumula ang testigo na nagdidiin sa kanya sa kaso. Gayong nationwide nga naman ang issue sa mga nawawalang sabungero. At ngayon nga ang idinunoit ni Atong Ang na 1 milyong piso bilang police assistance sa nasasakupan nito ay tila lumalabas na suhol na ngayon na ginagamit ng ilan para sabihing bayad ito para sa pagkawala ng mga missing sabungero. Kaya't nasabi ni Ang na tila ay may sabuatang nagaganap sa mga pangyayaring ito. Ito ang dahilan kung bakit nagiging napakatibay ng depensa ni Ang sa mga pahayag nito na siya namang ginagamit ng kanyang mga kalaban upang siya ang madiin sa kaso. Dahil kung ang kapulisan mismo ang mapapatunayang gumawa ng mga kariming ito, ay mas lalong bibigat ang depensa ni Ang na ang mismong kapulisan ay hawak nga sa leeg ng kalaban niya sa negosyo. Dahil ang kapulisan at ang kanyang donasyon na ginagamit ng mga ito para siya ay idiin sa kaso, na halos napakalabo namang gawin ni Atong Ang dahil nga isinapubliko niya ang mga banta niya patungkol sa mga mandaraya sa kanyang negosyo. At base nga sa investigasyon ng DOJ, ang mga natagpuang buto sa Taal Lake ay may pagkakahalintulad umano sa pagpatay sa drug on wire noong mga panahong ito. Ibig sabihin ay malaki ang posibilidad na ang ilang mga kapulisan talaga ang dumukot at pumaslang sa ilang missing sabungero, isang bagay na mas magpapatibay rin sa depensa ni Atong Ang sa isyong ito. Dahil kung mas malakas ang impluensya ni Ang sa pulisya kumpara sa mga kalaban niya, ay tiyak na ang pulisya na mismo ang pipigil sa kanya na maglabas ng video na may babala siya sa mga missing sabungero. Kaya't malinaw na walang kasanayan si Atong Ang sa pagpapapatay ng mga tao dahil hindi ito ang estilo ng halang ang kaluluwa na papatay ng napakaraming tao para lang sa pera. Habang ang ilan naman na maaaring madawit at masira ang pangalan sa mga pandarayang sinimulan nila ang may mas mabigat na dahilan para patahimikin ang mga tauhan nila. Kaya't mas malaki ang posibilidad na ang susi sa krimen sa pagkawala ng mga missing sabungero ay ang mismong mastermind na nag-utos ihak o iklo ng mga operasyong ito.